Naglabas ng matrix ang PIDEA tungkol sa kaugnayan ng pogo at kalakaran ng iligal na droga sa bansa. Pero nasita ang ahensya dahil isinama nila ang pangalan ng isang senador na hindi naman daw nila personal na nakausap. Magbabalita si Marian Enriquez. Emosyonal na humarap sa House Quad Committee hearing ang umano'y customs fixer na si Mark Taguba. Higit isang linggo yan mula nang mahatulang guilty sa isang korte sa Maynila dahil sa pagkakadawit sa 6.4 billion pesos na shabu shipment noong 2017. Napakahirap po talaga. Kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa TARA system. Isa itong sistema ng panunuhol sa Bureau of Customs kung saan kada container na ipupuslit may kapalit na pampadulas sa mga opisina para hindi na silipin ang laman nito. Ayon kay Taguba, kaya niyang magpalusot noon ng 100 container kada linggo. Katumbas niyan ang nasa 17 milyong pisong suhol. Pero dismayado si Taguba dahil hindi raw patas ang naipataw na parusa. Ang kaso sa amin is conspiracy. Pero nagawa nila ng paraan na pwedeng conspiracy nga siya pero matatanggal yung mga matataas na tao tulad nila Commissioner Faildon at kami may iwan. Sa Kamara muna na-detain si Taguba dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Bago yan, iprinisinta ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang matrix ng kaugnayan umano ng mga pogo sa iligal na droga. Base rito, pag-aari ng nagngangalang Willie Ong at ADT Yang ang Empire 999 warehouse sa Mexico, Pampanga kung saan nasabat ang 560 kilos na droga na nasa 6 billion pesos ang halaga. Sina Ong at Yang may kaugnayan naman sa umano'y Chinese drug lord na si Alan Lim o Lin Weixiong. Alan Lin is a casino junket operator who is involved in the kidnapping of high-roller Chinese gamblers. Pero pagtataka ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, bakit may arrow na nakakonekta kay Alan Lim at Senator Bongo? Ma'am, according to our informant, they are just close friends. That's why we just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs. That's why we have these incorporators, just to interlink them. And we are still digging that what we can have against these people. It is not yet complete, ma'am. Close friends. So alam po ni Bongo ang mga trabaho po ni Alan Lin. Na alam po ni Senator Bongo, dahil sila ay close friends, alam po niya na si Lin ay involved sa illegal drugs. Yan po yung tanong ko. That could be answered by Senator Bongo, ma'am, not us yet. Because we are still investigating, we do not have concrete proof yet of what their transactions is. Kaya pinagsabihan na ni Castro ang PIDEA. Huwag po kayong gagawa ng ganyang matrix na incriminating at kinokonek-connect nyo tapos ang title nyo ay illegal and pogo drugs connection. Sorry, Mr. Sir, maybe the title is wrong. Our title of the presentation is wrong. So ibig sabihin nito, it also would be wrong for you to include a person who is not involved in those alleged crimes. Ate Gumban. Agad ngang itinanggi ni Senator Bongo ang akusasyon sa kanya. Panahon ng eleksyon ngayon, siraan, kukulayan ka ng itim para pumuti yung, di ba? Rehash na naman po ito, yung napaka-irresponsable naman po ng PIDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Hindi po kami close friends ni Alan Lim at mas lalong hindi po ako involved sa illegal drugs. Dumalo rin sa pagdinig si dating Senator Antonio Trillanes. Sa isang ambush interview, sinabi niyang maglalabas din siya ng sariling matrix. Ipepresenta ko yung mga koneksyon ni Duterte sa illegal drugs. Papakilala ko yung mga personalities dun sa Duterte Drug Syndicate. Yan na ngayon ang bagong meaning ng DDS. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.